Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan. Taurus, this reading is for you. Tingnan natin ang April 26 to May 2, 2026. Anong dapat mong malaman this week? Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakay niyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative warning yun, para magkaroon din kayo ng idea, awareness, action, change of action, decision, mga pwedeng maiwasan, at iba pa. Meron kang Libra, Pisces, Aries, and Leo. Okay. May mga sitwasyon na mahatak ka daw ng nakaraan. No, nandun yung point na yon. May taong malapit sa puso mo o taong nakakausap mo maybe. Pwedeng kasama sa trabaho, kapatid, magulang, karelasyon, na hindi kayo magkakaroon ng pagkakaunawaan. Or pwedeng conflict, malaki man o maliit yan, or hindi mo siya maiintindihan, or hindi kanya maiintindihan. Pwedeng makakasamahan dito sa trabaho, there's an enemies. Or pwede rin na may taong makapagsasalita sa'yo na hindi maganda. Pwedeng na doon sa point na yan, ano? Sa iba naman sa inyo is may paghingi ng tulong or may tutulungan ka or ikaw ang hihingi ng tulong. Nandito na yung point na magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang babae. Ang nakikita ko rin sa inyo is may pambobola. Pwede ikaw yung mambobola or someone is mambobola o makakarinig ka ng pambobola sa kanya. Pero may hugot. May hugot eh. Ate, okay na sana pero may hugot eh. Sabi ganun, no? Hindi, parang ano siya, parang hindi ko alam kung pahapyaw ba siya or hugot siya or may meaning eh. Yung nakita ko. Pero pwedeng yung meaning niya is, pwedeng yung hugot na yon is tatama sa'yo. Na pwedeng madi-disappoint ka or pwedeng maiinis ka or pwedeng, basta may mga ganun. Or pwede rin ito is hindi totoo sa iba. No? Yan. Pwede may mga pumubola na hindi magiging totoo. Or pwede rin na kahit na mga pakikipag-usap na hindi totoo or pwedeng pasasalamat na hindi totoo, ganyan, pwedeng nahandol sa point na yun. Or hindi bukal sa puso, mga sitwasyon. And then also, may mga challenge na pagdadaanan o pinagdadaanan. May mga delay in some aspect of your life. Pwedeng i-delay, madi-delay, or magkakaroon ng mga pagpapaliban sa iba sa inyo. Obstacle and challenge is coming. May blockage ka raw. Magkakaroon ka daw ng blockage. Ganyan. Pwedeng sa relationship or pwedeng sa pera, trabaho, ganyan. Sa iba naman sa inyo is mag-ingat ka sa matutulis, matatalim na bagay. Or pwedeng sa mga taong makakausap mo, no? Yan, kasi there's a pain. Pwedeng masugatan ka or someone who's connected sa'yo, pwedeng masugatan, madapa, magdugo, or basta mag-ingat ka na hindi ka masaktan, okay? Andito rin yung sitwasyon na pwedeng makaka-receive ka lang naman din ng information, communication, or news. Pwedeng na doon sa point na yun. Or pwedeng yung taong kukonect sa'yo, yun yung pinagdadaanan niya, ha? Pwedeng na doon sa point na yun. Warning lang naman ito, may mga biglaang magaganap o mangyayari na pwede ibasin nyo kasi matusok, ano? Accident. Warning lang naman. Pwedeng sa iba dito is, pwede rin kasi na may hospitalization kasi ang hospital, maintenance,
doctor, check-up, or surgery. Pwede rin kasi ang trabaho nyo is nasa nurse kayo. Pwede rin na helper kayo. Pwede rin na you're the person na matulungin at nagbibigay ka palagi ng advice, pwedeng or support, di ba, with someone, or pwedeng ganun. Kaya ako nakikita yung ganun sitwasyon, no? Pero mag-ingat pa rin kayo, Kung hindi kayo yun, mag-ingat pa rin kayo kasi pwedeng mangyari yun sa inyo or sa mga connected sa iyo. Sa nakikita ko sa iba sa inyo, ano yan, yung mga makakausap mo, ganyan. O kaya is, mag-ingat ka sa mga maling desisyon sa buhay. Pero alam mo bakit kaya gano'n? May tao kasi na malapit sa'yo na hindi kayo magkakasundan. Pwedeng salungatan, basta pwedeng magtatampuhan, ganyan ang nakita ko. Sana wag naman ano. Pero sa happiness and joy ako na nakikita sa iba sa inyo. You will receive a gift, love, or papuri o pasasalamat. Or ikaw ito sa kanya. May mga kasiyahan din naman ako na nakikita dito, no? Yun. May mga kasiyahan naman din, kahit papaano. No, ang nakita ko dito. May mga bagay ka na iniisip na gusto mong magkaroon ng transformation dito pero hindi mo magawa. Nagkakaroon ng blockage sa iyo para gawin iyon. O may mga bagay na kapagpapahatak talaga sa iyo sa nakaraan kasi mas may inuuna ka pa bago mo unahin yung bagay na gusto mo i-pursue sa sarili mo. Pero may unfinished business ka. Teka lang, magpupunas lang si ate ng ano. Okay. May mga ibon ba kayo? Isda, pusa? Teka lang, namatay yung iPad ni ate. Okay. Okay, Taurus. May mga bagay o sitwasyon o mga kaganapan na pwede mapanghinaan ka ng loob. May mga time na hindi ka makakapag-express ng nararamdaman mo o hindi mo masasabi yung mga gusto mong sabihin. May mga ganun daw. Mag-ingat ka rin pagdating sa iyong kaperahan. Kasi pwedeng hindi maging maganda yung takbo na iyong kaperahan kung magiging disorganized ka dito. May mga time daw na pwedeng maging matumal or maging mahina or sana is lahat kayo is may trabaho, no? Pwedeng doon sa point na yon. Kasi may mga sitwasyon na hindi nyo makita yung oportunidad na para sa inyo. And then, ang nakikita ko rin dito is ang sabi dito kasi maging wais ka daw sa pagpaplano sa buhay. Or may tao dito sa buhay mo or ikaw na nagiging wais siya pagdating sa pagpapatakbo ng kanyang perahan. Pwede rin na nagsisikret siya or pwedeng kuripot siya or pwede rin na nagtitipid siya sa'yo. Or hindi siya tumutulong sa'yo. Pwedeng ganon or maybe this is you. Yun na nakita ko. Or pwede na doon yung point na kailangan mo talaga na mag-save ng money for an emergency kasi maaring iba sa inyo is hindi kayo nakakapag-save ng money. Lahat is palabas sa iba sa inyo. Kasi pwede kasi na ito is kaya kayo ginagawa ng ganun kasi may darating na pagsubok sa inyo. Di ba sabi ko kanina parang may obstacle or challenge na kakaharapin. Kaya kayo sinasabihan siguro ni universe. May mga time na parang hindi ka na-inspired or hindi mo alam paano mo aaksyonan o gagawin yung isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng nandun sa point na yun. Or paano mo solusyonan ito. May mga bagay ka na talaga na gusto mong umpisahan pero na-held back ka sa nakaraan. Unfinished business nga siya, no? Medyo sometimes magbigay ka daw ng time sa sarili mo, mag-recharge ka, take a rest, kailangan mo mag-rejuvenate ka or magkaroon ka ng reflection from the past kung mga bagay na pwede mong bunutin doon na aral or kailangan mo talaga is a mental peace this time para mas magkaroon ng progressing yung pag-iisip or yung brain mo, no, ang sinasabi dito. Nahandito rin yung point na magiging biktima ka ng
parang mapapasok ka sa isang sitwasyon na hindi maganda. Alam mo yun? May ganong sitwasyon. Or pwedeng maiipit ka sa sitwasyon or pwedeng challenge talaga. Yun. Mag-ingat ka sa pakikipag-usap ha, kasi may mga time na pwedeng maka-offend ka or hindi ka nila mag-get lag or kaya naman is hindi ka nila maintindihan. Kaya pag-isipan mong maigi palagi yung mga bibigkas mo or sasabihin mo ha. Yan. You need to be thinking advance when it comes sa lahat ng aspeto ng buhay mo. No? May mga time daw na parang hindi ko alam kung kasi may mga tao na hindi nagsi-same page kayo dito sa sitwasyon no? Pwedeng may mga tao na iiwasan ka o kaya na may mga tao na naiilang sila sa'yo or pwedeng ikaw ito sa kanila. Sa iba sa inyo is mas good kasi sa inyo yung work from home or yung own business or own leadership. Mas bagay daw sa inyo yung mga ganong sitwasyon. Hindi naman lahat pwede, di ba? Pero ang nakikita ko lang naman dito, ganun. Pwedeng yung iba sa inyo, may mga business kayo, malaki man o maliit yan, pwedeng naandun sa point na yun, ako nakikita sa inyo dito. Or pwede rin na may tao na kukontak sa'yo para humingi ng tulong or ikaw sa kanya. Ha? Yun ang nakikita ko sa'yo. Vice versa. Taurus. Taga-province ka ba? Or parang nasa desert situation ka kasi? Pwedeng nasa mainit na lugar ka, no? Sa iba sa inyo. Alam mo, ang nakikita ko sa'yo dito, Taurus, napaka-understanding mo. Yun nga lang, minsan kasi hindi ka, alam mo yung pagiging understanding mo. Ikaw understanding ka, pero may mga time kasi na hindi ka naiintindihan ng nasa paligid mo. Pwede rin kasi na naging biktima ka lang ng sitwasyon, o kaya may nagkaroon ng gap or nagkaroon ng lamat, kaya may mga time na hindi ka nila na maintindihan. Kasi siguro iniisip nila na same pages ka pa rin sa nakaraan, kaya maaring yun yung nagiging thinking nila about sa'yo, no? Taurus. Excuse me. Sabi ka. Ako na may naglagay no? Ako pa yung nag-ano, no? Oh, talaga po ba? Okay. Taurus. May mga ikakagulat, ikakasyak, o ikabibigla ka na sitwasyon. Pwedeng na dito yung point na may mga sitwasyon na mahata ka ng nakaraan. Pwede may sitwasyon sa buhay mo na may makakausap ka na makakaramdam ka sa kanya ng hindi magandang feelings. Pwedeng iba dito is sa bullying, pwedeng iba dito is pipilitin ka niya sa sitwasyon, pwedeng iba dito is issue na to sa iba yun, issue na siya, tapos kakausapin ka niya para magkaroon ka ng, parang pagpipilit, para magkaroon ka ng desisyon na sa buhay na gawin na yun or action na yung sitwasyon na yun. Pwedeng nahandun sa point na yun. Hindi ko alam in what way, pero sa iba dito issue na to. Or may tao makipag-usap sa'yo, tapos pipilitin ka niya. Magkakaroon ng mga pagpipilit. Maraming klase yung pagpipilit Yun. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo dito is nagkakaroon na mabagal na desisyon sa buhay or nagkakaroon na ng parang nagiging matagal yung pursuing yung situation na yun. Yun nakikita ko sa iyo dito. Andito rin yung point na parang may tao nahihingi sa iyo ng suporta sa iba sa inyo. Pwede rin kasi ito na may problema siya o may ikinalulungkot siya or pwedeng may pinagdadaanan siya na hardship sa buhay. No? Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is
may mga tensyon na hindi pa totally natatapos. May mga time daw na may mga pag-aalala eh. Hindi ko alam kung may mga aalalahanin ka, hindi ko alam kung alalahanin mo ba yung karelasyon mo, yung mga mahal mo sa buhay, or may mga alalahanin ka na isang sitwasyon na pwedeng connected siya sa trabaho, sa ano ba dito, papers and documents kasi may nakita rin ako, ganyan na nakikita ko dito, no? Sa iba sa inyo, may isang malaking desisyon sa buhay o mahalagang bagay na pagpapasya ang gagawin mo. Hindi ko alam in what way. Meron daw ganun sa iba sa inyo. May taong malamig, no? May offering or may tao na magbibigay sa'yo ng hindi ko alam kung ano ibibigay niya sa iyo, pero makakaramdam ka ng excitement eh. Or ikaw ito sa kanya. Makakaramdam ka makakaramdam siya ng excitement. Parang gano'n. Pero mas bata to sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Or pwede, mas bata to sa'yo, I think. Dito kasi nakita ko mas bata to sa'yo. Or pwede rin na doon yung point na sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga, ay anak. Hindi pwedeng sirain yan. Magkakaroon ng outgoing situation. Halimbawa, may nag-aya sa'yo, uy, alis tayo, labas tayo, ganyan. O baka may mga traveling situation ka o mga pag-uusapan. Pwedeng nahandun sa point na yon. Ay, ba talaga po? May mga unexpected situation, no? Sabi dito. May mga unexpected situation na magaganap o mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, madami ka daw iisipin, ang dami mong iniisip, dito sa sitwasyon mo eh. Hindi ko alam why, pero you feel pain or makakaramdam ka ng painful. Pwedeng depression, pwedeng mga confusion o pagkalito, pwede rin na conflict or mga intense, mga emotional pain kasi ito eh, nakikita ko eh. Pwedeng na doon sa point na yun, sa iba sa inyo. Pag-isolate, meron din. Alam mo, may tatalikuran ka sa buhay mo. As in. Kasi may ibibigay si universe para talikuran mo yun. Hindi ko alam kung ano yun eh. Pero may bagay na ganyan. Sana hindi nyo siya ma-ignore, no? Sana mag-focus ka sa sa sign na ibibigay sa ni universe. Sana talaga wag mo siyang ma-ignore. Pero may i-offer daw sa iyo si universe o meron siyang parang yayanigin ka o gigisingin ka ni universe para talikuran o para gawin na yung isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Yun nga lang, depende na kasi sa iba sa inyo, sa iba, no, sa inyo kung gagawin niyo siya or hindi. Kasi it's up to you to make it happen din kasi ito no, sa nakikita ko dito. Yung iba naman sa inyo is kailangan nyo daw talaga na mag-save ng money. At ingatan nyo daw yung sarili nyo. Hindi ko alam why. Pero kailangan mo daw ng self-care ang sinasabi ito. And you need to see the fact of the situation palagi. Kung may mga bagay ka na dapat ilit ko na, ikat na, or mga bagay na truth ka naman talaga. Totoo ka naman din talaga, no? Nandun lang yung point siguro na may mga bagay ka na iniisip na gusto mo nang ma-develop, gusto mo nang matapos, gusto mo nang ma-achieve. Parang you have a mission to do things na gusto mong gawin pero nagwo-worried ka kasi hindi mo magawa-gawa. May mga ganun sitwasyon kasi ako nakikita sa iba sa inyo. Yun. Pero mag-trust ka lang dito sa intuition mo, no? Kasi makakamit mo naman siya as long as nahandun yung movement mo, handun yung effort mo. Basta tandaan mo palagi na ikaw yung driver ng buhay mo. Nobody can control you, syempre. Pero maging open-minded ka rin naman. Hindi ko naman sinasabi na maging close yung mind mo, no? Sa iba sa inyo. Kailangan mo lang, kasi intelligent ka eh. Intelligent ka talaga, Taurus, as in. At gamitin mo yung wisdom o yung karunungan mo, yung intellect mo doon sa situation. Magwawagi ka. In a good and a nice way, sa iba sa inyo, dapat ganun. Pero matalino, alam mo, ito ka nga eh. Ang talino ka. As in, ka, madiskarte.
no? Gamitin mo yun. Gamitin mo yung ability na yun. Kasi you have an ability. You have an ability na wala sa iba. Arigatou naman si God bless.